Good evening everyone. We are the Group 3 and we are assigned to report journey to his early education. The members of Group 3 is Capuli Rose Ann, Espiritu Andre Lian, Guevara Robilin, Reyes Nicole, and Salcedo Trescia Ann. First, his formal schooling at the village. As pointed out in the previous chapter, Rizal went through home education through private tutors in preparation for his formal education to become a middle-class professional. So makikita po natin na si Rizal ay talaga naman po ang pamilya niya ay may kaya po. At nakita po natin dito na meron po siyang private tutors para po ma-prepare po siya for his formal education to become a middle-class professional. Next po is, he was sent by his father to a village school at Binyan to acquire necessary preparation for formal college work in Manila. Next is, Rizal moves to Binyan. Rizal left in Calamba in order to study in Binyan. He was accompanied by Pasiano in his trip on board Akaramata. Si Pasiano po dito ay yung kanyang nakakatandang kapatid po. After 1.5 hours of travel, Rizal and his brother reach their destination. They arrive in Binyan and proceed to their aunt's house. It's already midnight when they arrive. Rizal was invited by his cousin Leandro for a walk around the town to familiarize with the place in the same Sunday night. First day at the village school. He was accompanied again by Pasiano to the village school under the charge of Maestro Justin Yanopitz, Pasiano's teacher during his elementary school days. Afternoon of Rizal first day in school, he challenged Pedro to A5. Sinamahan ni Pasiano si Rizal sa paaralang nayon sa ilalim ng pamumuno ni Maestro Justiniano Cruz. Kinabukasan, kilala pala ni Pasiano ang maestro dahil naging guro niya ito noong elementarya. Ipinakilala niya si Rizal kay Maestro Cruz at pagkatapos ay bumalik na agad siya sa Calamba. Agad naman na binigyan ng permanenteng upuan si Rizal ng kanyang guro. Tinanong siya kung marunong ba siya sa Latin at Espanyol. Sumagot naman si Rizal na ang kaalaman niya sa dalawang wikang iyon ay napakakaunti. Kaya naman si Pedro, ang anak ni Maestro Cruz, ay natawa sa mga sagot ni Rizal at ginawa itong katatawanan. Ito ay isang bagay na hindi niya nakalimutan. Kaya naman noong lunch break nila, hinamon ni Rizal ng away si Pedro. Pumayag naman si Pedro at laking gulat ng kanyang mga kaklase na natalo ni Rizal si Pedro sa isang arm wrestling match. Ang pagkapanalo ni Rizal kay Pedro ay naging tanyag sa kanya sa klase. Dahil dito, marami sa kanyang mga kaklase ang humamon kay Rizal sa isang labanan sa pakikipaggulo sa braso. Academic studies at the village school. Even at this level of education, Rizal was able to demonstrate his intellectual superiority, the best in his class in Latin, Spanish, and the rest of the subject. Kahit nasa antas na ito ng edukasyon, naipamalas ni Rizal ang kanyang intelektual na kataasan, nagawa niya ang maging pinakamahusay sa kanyang klase sa Latin, Espanyol at iba pang mga paksa sa kurikulum para sa mga mag-aaral sa elementarya. Dahil dito, marami sa mga nakakatandang kaklase niya sa Binyan ang naiinggit kay Rizal. Ginawa nila ang lahat para sirain ang reputasyon ni Rizal kay Maestro Cruz. Kasi, si Rizal noon ay nasangkot sa maraming gulo sa paaralan. Kaya palagi siyang kinakailangang humiga sa bangko upang makatanggap ng 5 hanggang 6 na suntok halos araw-araw. And for academic instruction at the village school. In the first bullet, sinasabi dito na ang paglalarawan ni Rizal sa kanyang guro bilang isang matangkad na lalaki na may mga natatanging-katangiang pisikal tulad ng mahabang leeg, matangos na ilong at ang kanyang tindig ng katawan ay isang halimbawa ng kanyang matalas na kasanayan sa pagmamasid. Ang paglalarawang ito ay sumasalamin sa atensyon ni Rizal sa detalye at sa kanyang kakayahan na malinaw na ilarawan ang mga tao at sitwasyon. Bagamat maaring hindi niya nagustuhan ang kanyang guro, ang paglalarawang ito ay nagmumungkahi na si Rizal ay isang matalas na tagamasid
at nakakuha ng kahit maliit na pisikal na katangian kapag naglalarawan ng mga individual sa kanyang mga isinulat. And for the second bullet, kinilala ni Rizal ang kadalubhasaan ni Maestro Justiniano Cruz sa mga gramatika ng Latin at Espanyol. Sa kabila ng kanyang personal na hindi pagkagusto sa guro, ang pagkilalang ito ay sumasalamin sa pagkilala ni Rizal sa kakayahan ni Cruz sa mga paksang ito. Si Rizal, bilang isang scholar at intellectual ay malamang na pinahahalagahan ng kahalagahan ng isang matibay na pundasyon sa Latin at Espanyol. Dahil ang mga wikang ito ay makabuluhan sa kurikulum na pang-edukasyon at sa mas malawak na konteksto ng kanyang panahon. Ito ay isang sistemento sa layunin ng pagtatasa ni Rizal sa mga kwalifikasyon ng kanyang guro, kahit na ang kanilang mga pamamaraan sa pagtuturo ay hindi naaayon sa kanyang mga mithiin. Para naman sa huli at ikatlong bullet na sinasabi sa nobela ni Rizal na Noli Me Tangere, ginamit niya ang plataporma ng panitikan upang itampok ang kaniyang matinding paghamak sa sadistiko at corporal punishment-based na diskarte sa pagtuturo na nararanasan niya sa kanyang paaralang nayon sa ilalim ni Maestro Justiniano Cruz. Sa pamamagitan ng nobela, nilayon ni Rizal na punahin at ilantad ang malupit na mga katotohanan ng sistema ng edukasyon sa kanyang panahon, na binibigyang diin ang pangangailangan para sa isang mas mahabagin at intellectual na nakapagpapasigla ng diskarte sa edukasyon. At ang Noli Me Tangere ay nagsilbing isang makapangyarihang paraan para maipahayag ni Rizal ang kaniyang mga alalahanin tungkol sa estado ng edukasyon at pagmamaltrato sa mga mag-aaral, na ginagawa itong sentrong tema sa salaysay. Next ay dumako na tayo sa life at binyan. So sa first bullet, sinasabi na ang pang-araw-araw na gawain ni Rizal bilang isang mag-aaral sa binyan ay namarkahan ng sistematiko at disiplinadong gawain. Sinimulan niya ang kaniyang araw noong 4 na oras ng umaga sa pamamagitan ng pagdalo sa misa. Pagkatapos, uuwi siya para pag-aralan ang kaniyang mga aralin. Nagpatuloy ang kaniyang mga klase sa umaga hanggang alas 10 ng umaga, na sinundan ng pahinga para sa tanghalian. Matapos magpahinga ng 1 oras, bumalik siya sa paaralan para sa kaniyang mga klase sa hapon, na mula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. Sa gabi, nagdarasal siya kasama ang kaniyang mga pinsan at nag-aaral ng kaunti, at kapag may liwanag na ng buwan, nakikipaglaro na sila sa kaniyang mga pamangkin sa kalye. Ito yung pangalawang bullet na naidugsong laang dun sa unang bullet. So, bilang karagdagan sa kaniyang regular na pag-aaral, itinuloy ni Rizal ang kaniyang interes sa pagpipinta. Kumuha siya ng mga aralin sa pagpipinta sa ilalim ni Old Wangko, ang biyanan ni Maestro Cruz. Ang hilig ni Rizal sa pagpipinta ay nagbunsod sa kanya na gumugol ng kanyang mga oras sa paglilibang sa talyer ni Old Wangko, kung saan nakatanggap siya ng libreng mga aralin sa pagpipinta at ang karagdagang pagtugis ng sining ay umakma sa kaniyang pag-aaral sa akademya at nagbigay ng outlet para sa kanyang mga talento sa malikhaing gawain or mga kanyang ipininta. So, maliwanag na ang disiplinadong pang-araw-araw na gawain at dedikasyon ni Rizal sa pag-aaral, kapwa sa akademiko at sining ay nag-ambag sa kanyang pag-unlad bilang isang mahusay na individual. End of schooling at the village. Bumalik si Rizal sa Calamba matapos makatanggap ng sulat mula sa kanyang kapatid na si Santorina. Bumalik siya sa kanyang bayan noong December 17, 1870. Pero bago umalis sa Binyan, ginawa niya ang kanyang huling pagbisita sa simbahan
ng bayan at nagpaalam siya kay Maestro Cruz at sa kanyang mga kaklase. Pagkatapos ng 1 year and a half ng kanyang pag-aaral sa Binyan ay muli niyang makikita ang kanyang mga magulang. At tuwan-tuwa si Rizal dahil mag-isa siyang uuwi sakay ng steamship na pinangangalang Tallinn. At tuwang-tuwa siya nang makita ang kanyang personal servant na naghihintay sa kanya kasama ang karwahe. At masayang-masaya ang nararamdaman ni Jose Rizal dahil maninirahan siya sa sarili niyang tahanan at kasama ang kanyang sariling pamilya. Dumako naman tayo sa journey to his early education ni Rizal. At the age of 3, marunong nang bumasa at sumulat si Jose Rizal. Ito ay dahil sa kanyang ina na nag-aasikaso sa kanyang unang pag-aaral. Ang kanyang ina ay kumuha din ng mga private tutors upang mapahusay ang pag-aaral at talento ni Jose Rizal. Siya ay nagkaroon ng maestro na si Maestro Celentino bilang kanyang unang tutor at si Maestro Lucas Padua at Leon Monroy. Sila ay ang tumira kasama ang kanilang pamilya at nagturo kay Rizal ng Spanish at Latin. Ngunit dahil sa edad nila ay hindi nabuhay ng matagal at namatay pagkatapos ng 5 buwan. Gayunpaman, hindi sapat ang kanyang pag-aaral na matutunan mula sa bahay kaya nagpasya ang kanyang ama na si Don Francisco na ipadala siya sa fishing village sa Binyan para sa primary education. At noong June 1869 sa edad na 8, kinakailangan ni Jose Rizal na iwan ang kanyang pamilya upang mag-aral sa Binyan. At si Rizal ay maluha siyang umalis sa Calamba at sinamahan siya ng kapatid na si Pasiano sa Binyan. At 1.5 oras sumakay sa Carmota ang magkapatid at nakarating sila sa Binyan. At tumira si Jose sa bahay ng kanyang tiyahin na si Isabel. At ang mga magagandang tanawin sa lugar ay hindi nakatawag pansin kay Rizal dahil sa kanyang pangungulila. At ipapakita ko ang larawan ng Carmota. Ito ang Carmota. So, the next day after the day when Jose Rizal goes to Binyan, ang kanyang kapatid na panganay na si Pasiano, who also acted as his second father, brought him to the school of Maestro Justiniano Aquino Cruz, kung saan ito rin ang former teacher ng kanyang kapatid na si Pasiano. Ang school ay nasa bahay lamang ng kanyang maestro, which was a small nipahan about 30 meters from Rizal's aunt house. So, alam niyang magaling ang guro dahil naging estudyante na siya nito noon. Ito ay ani ni Pasiano, kaya ipinakilala ni Pasiano si Jose sa kanyang magiging guro, after which he deported to Calamba. So, hinatid lamang niya si Jose Rizal doon sa eskwelahan. Immediately, Jose seated on the class, pagkatapos ay tinanong siya ng kanyang guro na si Maestro Cruz. Do you know Spanish? A little, sir, ani ni Jose Rizal. Do you know Latin? Muling tanong ng kanyang guro. A little, sir, muling sambit ni Jose Rizal. Pagkatapos nun ay pinagtawanan na ng buong klase, lalo na si Pedro, na anak siya ni Maestro Justiniano Aquino Cruz at siya rin yung bully ni Jose Rizal, kung saan ito ay matatalakay natin mamaya sa ibang bahagi ng early education ni Rizal at sa padulong part ng first day in Binyan School. Dali-daling pinatigil ng guro ang kaguluhan at tinapos ang talakayan ng araw na yon. Jose described his teacher in Binyan as tall, thin, long neck with sharp nose and a body slightly bent forward, who used to wear a
sina my shirt woven by the skilled hand of the women of Batangas. So, when the teacher is having his siesta, nakita muli or nakasalubong muli ni Jose si Pedro, yung nambuli sa kanya, at nakaramdam si Jose dito ng matinding galit for making fun of him during his conversation with his teacher earlier. So, Jose challenged Pedro to a fight. So, noong pagka-challenge agad ni Pedro doon ni Jose doon kay Pedro ay agad-agad niya itong tinanggap, thinking na mabibit niya si Jose Rizal, who is smaller and younger than him. Kaya the two boys wrestled in their classroom. Natutunan naman ni Jose Rizal ang arm wrestling sa kanyang athletic tiyo Manuel. At natalo ni Rizal si Pedro. Kaya doon siya naging popular sa kanilang paaralan. So, in the afternoon, pagkatapos makapangyari yung challenge ni Rizal kay Pedro, muli siyang challenge ng kaniyang kaklase na si Andres Salandanan muli para sa isang arm wrestling. So, kung kagagaling lang natin sa isang away, tas may nakapanghamon ulit sa atin, di ba tayo ay manghihina pa rin yung katawan? So, doon nangyari, dun sa pagtanggap ni Jose Rizal sa fight nila ni Andres Salandanan, doon siya ay natalo sa isang lakeside. Si Jose Rizal ay yung sinasabi na si Jose Rizal ay hindi naman siya talaga palaaway na tao. Pero once na may naghamon or may nag-trigger sa kanya para tanggapin yung away na yon. And the next is a victim of bullying. As a kid, Rizal was too small for his age and made him a target of Pedro's bullying, insulting Pepe in front of the other students at the school of Maestro Justiniano Cruz. Equipped with his uncle Miguel's teaching about the art of wrestling, Rizal challenged Pedro to a first fight. Rizal won and became popular as proved himself a worthy opponent. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na dahil sa physical appearance din ni Rizal, she is too small for his age, at sa kanyang mga kaklase na sinasabayan, na yun yung naging dahilan ng pambubuli sa kanya. But since Rizal was too small, pero yung kanyang dedication sa kanyang pag-aaral or kanyang smart and knowledge about sa mga bagay-bagay, and dun sa part na hindi siya nagpapatinag or nagpapatalo, kapag alam niyang kaya niya, or he is a fighter talaga. Daily life in Binyan. His life in Binyan was simple and well-disciplined in his training, contributed a lot to his development as a person and as a hero. He was well-disciplined student. According to his memoirs, this was his daily life in Binyan. Here was my life. I heard the 4 o'clock mass, if there was any, or I studied my lesson at the hour and I went to the mass afterwards. I returned home and I went to the orchard to look for a mabolo to eat. Then I took breakfast, which consisted generally of a dish of rice and 2 dried small fish. And I went to class, from which I came out at 10 o'clock. I went home at once. If there was one special dish, Leandro and I took some of it to the house of his children, and I returned without saying a word. I ate with them and afterwards I studied. I went to school at 2 and came out at 5. I prayed a short while with some nice cousin, and I returned home. I studied my lessons. I drew a little, and afterwards I took my supper consisting of 1 or 2 dishes of rice with an ayungin.
We prayed, and if there was a moon, my niece invited me to play in the street together with others. Thank God, and I never got sick away from my parent. So dito po ay makikita po natin kung gaano lang kasimple po ang pamumuhay ni Rizal nung siya ay nasa Binyan. Sobrang simple po ay siya ay aral lang po, kain, dasal, aral, kain, sabay nakikipaglaro din po siya sa kanyang mga kasin kada po maliwanag ang buwan sa streets po. Ginamit ni Maestro Justin Yono Cruz ang corporal punishment para magtanim ng disiplina sa kanyang mga estudyante. Ayaw maalala ni Jose ang bilang ng mga pambubugbog na natamo niya mula sa Maestro Cruz. Ngunit ang mga pambubugbog na iyon ang nag-udyok sa kanya na gawin ang kanyang makakaya upang mahasa ang mga kasanayan sa Latin, Espanyol at iba pang mga asignatura. Dahil sa kanyang katalinuhan at tiyaga, siya ay palaging nangunguna sa klase at nakuha ang paghanga ng kanyang guro. Pagkatapos ng klase nila ni Maestro, nagkaroon siya ng painting lesson kasama ang matandang Wangko. Napagbuti niya ang kanyang kakayahan sa pagpipinta at naging isa sa mga paboritong pintor sa klase. Naranasan ng batang si Jose Rizal ang simple at karaniwang buhay tulad ng ibang normal na bata. Ang kanyang pagsasanay at masasayang alaala ang naging pundasyon ng kanyang pagkatao. Bagamat hindi niya sinang-ayunan ang sadistang pamamaraan ng pagtuturo gaya ng kanyang isinasaad sa Noli Me Tangere. Ngunit malaki ang naitulong ng disiplinang natamo niya sa pamamaraang ito sa kanyang pag-aaral sa mas mataas na edukasyon. Dumako na tayo ngayon sa panghuli na si Return to Calamba. So sa unang bullet sinasabi na malaki ang papel ng liham ng kapatid ni Rizal na si Saturnina na nagpapayo sa kanyang pagbabalik noong Disyembre taong 1870 taon sa kanyang desisyon na lisanin ang Binyan at bumalik sa Calamba. Ang liham na ito ay malamang na nagsilbing mahalagang sandali ng komunikasyon at koneksyon sa kanyang pamilya, kung saan siya nahiwalay habang nag-aaral sa Binyan. Ang liham ni Saturnina ay naghatid ng mensahe na oras na para makauwi siya. Para kay Rizal, na nakararanas ng pangungulila at pananabik para sa kanyang pamilya, ang liham na ito ay pinagmumulan sana ng kaaliwan at katiyakan na nagbigay ito sa kanya ng malinaw na dahilan para wakasan ang kanyang pananatili sa Binyan at muling makasama ang kanyang mga mahal sa buhay sa Calamba. Ang liham mula kay Saturnina ay isang mahalagang sandali na minarkahan ng pagtatapos ng kanyang oras sa Binyan at ang pagbabalik sa pamilyar at init ng kanyang pamilya at tahanan. So, sa ikalawang bullet naman, ang pagbisita ni Rizal sa pamilya ng Berhen ng Kapayapaan ng Antipolo ay makikita bilang isang paggalang at isang ritual ng pamamaalam bago umalis sa Binyan upang bumalik sa Calamba. Ang Antipolo ay kilala sa kahalagahan ng relihiyon nito sa Pilipinas, kung saan ang Berhen ng Kapayapaan ay isang iginagalang na figura sa tradisyong Katoliko. At ang pagbisita sa pamilya ay maaaring naging paraan ni Rizal sa paghahanap ng pagpapala at proteksyon ng Birhen para sa kanyang paglalakbay at sa susunod na kabanata ng kanyang buhay. Karaniwan para sa mga individual na humingi ng espiritual na aliw at patnubay bago simulan ang mga makabuluhang pagbabago sa buhay at para kay Rizal. Ang pag-alis sa kanyang paaralan at pag-uwi ay isang mahalagang pagbabago. Ang pagbisitang ito sa kapilya ay malamang na sumasalamin sa kanyang malalim na pananampalataya at sa kahalagahan ng kanyang pagpapalaki sa Katoliko.
Ngayon naman ay dumako na tayo sa ikatlong bullet. So dito, collecting stones as souvenirs was a meaningful and symbolic act for Jose Rizal and the Filipino national hero as he prepared to return to Calamba in December 1870. It held significance for several reasons. First is the sentimental value. So the stones he gathered from the river likely had sentimental value to him because they were a part of the landscape of Binyan, where he had spent a significant portion of his formative years. They serve as physical reminders of the place he was leaving behind. And next is the connection to nature. And Rizal was known for his appreciation of nature and the environment. Collecting stones from the river could have been a way for him to carry a piece of nature with him as a reminder of the beautiful of Binyan. Next is for him is the symbol of memories. So stones can symbolize memories and experiences. Each stones he picked might have represented a particular memory or moment from his time of in Binyan. So helping him to preserve those memories as he moved on to a new chapter in his life. Lastly is the connection to home. So as he was about to return to Calamba, his hometown, the stones could have symbolized the link between his old and new homes. They represented a bridge between his part in Binyan and his future in Calamba. So to summarize this symbolization of Rizal, the act of collecting stones for him as souvenirs was a deeply personal and symbolic gesture for Jose Rizal, so reflecting his attachment to the place he was living and the memories he cherished. It served as a tangible connection between his past and his imminent return to his family in Calamba. And for the last bullet, the arrival of Jose Rizal back in Calamba on December 17, 1870 marked the end of his homesickness and fulfilled his longing for his family for several significant reasons. Reunion with family. Rizal had been away from his family for quite some time, studying in Binyan. His return to Calamba allowed him to reunite with his loved ones, especially his parents, siblings, and other relatives. This reunion provided emotional comfort and a sense of belonging, putting an end to the homesickness that he had experienced while away. Next is the familiar surroundings. Calamba was his hometown, and the familiarity of the surroundings, the sights, and the sounds of home helped Rizal feel a strong connection to his roots. Returning to the place where he had grown up and had cherished memories offered a deep sense of comfort. And next is the cultural and regional ties. Calamba was not just his family's home, but also a significant place in terms of Rizal's cultural and regional identity. It was where he developed a strong sense of being a Filipino, and returning to this setting reinforced his connection to his heritage. So, last is the end of an educational chapter. Rizal's return to Calamba marked the end of his educational journey in Binyan. This signified the completion of a significant phase in his life and a step towards his greater mission to inspire change and reform in the Philippines.
It was a moment of personal achievement and transition. And to summarize this, Rizal's return to Calamba on December 17, 1870 was a momentous occasion for him. It symbolized the end of his homesickness and longing for his family, as he was once again surrounded by the warmth and familiarity of his hometown, and it marked the beginning of a new phase in his life as he continued his journey to become a prominent figure in the Philippines history. So that will be all for today. Thank you so much for listening and watching on our presentations. I hope you all have a knowledge about our discussion for today. Thank you so much.